At ito, welcome back sa ating munting channel, ano? At good morning, magandang araw sa ating lahat mga idol, no? So, maing buntag sa tanan. At buenos dias kung ito di ato na mga idol ali. So, ayan, at ito, meron na naman ako i-share sa inyo. Isa na naman tong AVR or automatic voltage regulator or naka-servo motor to, no? So, SBC 3000 and so 3000 watts to mga lads, no? So, ayan, kung ano yung nakikita sa ating harapan. Ayan, meron tayong adjustable voltage current protector. So, ayan. So, ang problem daw nitong EVR mga lods ay may power naman. Kaso pag sinaksakan ng kung baga may load na ay biglang magsha-shutdown yung ating AVR. So, ito yung mini-min ko sa inyo mga lods na gusto nyo i-install nyo sa buong bahay nyo. At depende, may ampere naman, no? So bili kayo 63 ampere, 100 ampere, depende sa kung ano yung main breaker nyo sa bahay. Kung ilang ampere, yun lang din yung sundin nyo. So kung 32 lang din. So ito, pwede mo siya i-adjust yung high and low voltage nito. So gagawa lang tayo nito ng ano. At meron akong project, no? So meron akong i-share sa inyo na kung mag-ATS kayo. So meron akong coming na i-DIY ko na project. Gawin ko siyang smart na ATS na relay, yung mga lang na relay, So dalawang klase pala yung ko dito. Binili ko na tinetest ko kasi to, dalawang brand. So ito Taxnail yung brand. So ayan 63 ampere. So ito na yan, ito yung Taxnail. Then itong isa walang brand, protector lang yung nakalagay, voltage protector lang. So walang brand, kaya mas mura to kaysa may brand. Itong may brand kasi medyo medyo may price. Nasa 600 ata yan mga lods, Then ito namang mumurahin ay nasa lang 200 plus. Ito. Pero same lang naman sila mga lods, parang na-reverse lang yung yung kanyang mga buton-buton. Ayan So, niano natin to. Kung baka gusto niyo makita laman nito, i-share ko sa inyo mamaya, i-open ko, no. So, parang charger lang din yan ng cellphone mga lods. Na may na may memory, no. Kumbaga may siya para sa timer, no. O sa detection ng kanyang voltage. Kung mag-high and low yung voltage, ma-detect. So pag may ganito ka, safety yung EVR mo. Kasi pwede mo siya i-set. Kasi ang lang talaga ng pinakakaya lang talaga ng EVR is 160. So ang ilalagay nyo dito sa pinaka low voltage 170. So or 180, depende sa inyo. So safety yung EVR, safety din yung bahay mo. So hindi ka basta-basta masisiraan ng gamit. So, kaya mawawalan na kami ng trabaho mga technician. So, at least i-share ko lang sa inyo para din. So, ito yung mga ginagamit ko. Yung nasa voltage natin sa ating solar na ginamit natin sa input ng AC in at saka AC out. So, naglalagay tayo. So, may limit yan, So, kunyari, yung inverter natin is nasa lang ang kaya. Nasa 32 ampere lang ang kaya mga lods, Or, 32 ampere yung sa ko. Yung dito lang sa akin mga lods, 32 ampere. So, yung, kahit 63 yung ito, 63 ampere yung ko. Pwede mo naman iset kung hanggang ilang ampere lang yung gusto mong, i-protect ng ating, Taxnail. So, kung lalagpas na siya sa kunyari, umabot ng 35 ampere, so, kung sa ito magsha-shutdown ito. Kapag ka nag-overload ka na sa kunyari yung gamit yung inverter natin 32 ampere. So yung gamit mo sa bahay, sa loob ng bahay umabot ng 35 ampere. So yun, magpo-protect ito siya, magsha-shutdown. So it means overload ka. So ayan, bawas ka lang ng load. So ayan, continue tayo, buksan natin, silipin natin kung anong problema nito. So maraming magagawa yan mga lods. So yan, bago natin ito simulan mga lods, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa aking munting channel. At pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So yan
Ayan, open na natin mga lods. So, ayan. Mukhang may sunog ata ito mga lods, ano? So, laki yung driver trans niya, oh. TIP42 at TIP41C, ano. So, ito yung laman ng ano pala, yung ating tax nail, adjustable voltage and current protector, ano. Ayan, parang charger lang siya sa loob mga lods. Ito yung ano niya, CT or current transformer para malaman kung ilang ampere, no. Then ito naman yung kulay black ay relay to niya. Ito yung relay niya, and then ito yung nagbibigay power ang IC sa ating relay. So ayan, tingnan nyo, parang charger lang ng cellphone sa loob. So andun yung ano niya, programmable, no. Andun yung parang memory niya para sa adjusting ng ating ano. Ayan. So maganda naman yung laman, solid naman. So yung relay niya malaki, 63 ampere din ata to. So ayan, ito, testing natin tong EBR natin. At least nakita nyo laman para sigurado kayo sa mga bibili nyo, mga binibili nyo, no? So ito, testing natin yung power. So yung tumatakbo naman yung voltage arm natin, so walang problema siguro sa ano to, sa ating ano, no. So testing natin. So meron naman, okay naman siya. Check natin ang output nito, ilang voltahe. So sa pag-repair mga lods, ano, yung mga ibang ano natin dyan, subscriber, pag hindi nyo kaya naman mga lods, ano, huwag nyo, ano po, huwag nyo subukan kasi nga ay delikado po. Ay kuryente po yung ano nyo. Ingat lang talaga. So meron naman 225, 226, ayan. So bakit nasabi niya nagsha-shutdown? Kaya sa sobrang baba ng kuryente or sa bigat ng kanyang niload. Hindi natin alam kung ano yung niload niya. Nagpo-protect yung EBR natin. So try natin, lagay tayo ng ano, electric fan. So may electric fan na tayo. Testing natin, number 3. Okay naman. Baka mabigat lang talaga yung load nila doon. Ano kaya niload nila dito? Bakit namamatay yung kanilang AVR? So check na lang din natin tong ano nya, mga pyesa, baka may kinalawang o ano. Or para ma-recondition na lang natin. Okay naman. So tanggalin ko muna tong ano, front panel nya. So yun mga lods, natanggalan natin yung kanyang pinaka board. So mukhang pina-repair na pala ito mga lods. Ayan o, parang itong ano, TIP tsaka 42C ay parang ano na, pinalitan na. May bakasan ng hinang ano. So na ayan o, hindi pa maayos yung pagkahinang. At ito nga ay hindi nga tayo nagkakamali, may mga kinalawang nga, ayan o, resistor na 3K. Ayan o. So kinalawang. At ayun o, parang sunog yung isang 3K natin. 300 ohms ata to. 300 ohms, sorry. Ito dito, 300 ohms. Yung orange, black, brown ata yan mga lods, ano, 300 ohms. Ito dito, 3K. Ito, 3K to. Itong kinalawang. Then ito din, 3K. So, yung halatang ano, yung kanyang pinaka trimmer ay parang pinatakan ng oil. Parang pinatakan mga lods, ano.
So iwan ko bakit di pinalitan. So minsan ayan kasi yung sanhi. At ayan, re-recondition na lang natin to. Kinalawang nga, hindi nga tayo nagkamali. So ayan, continue lang tayo mga lods, ano. So ayan mga lods, at tanggal na natin yung ano. Ayan, yung tatlong dahilan kaya nagsha-shutdown siya. Although may ano naman siguro pag mabigat, pag masyadong mabigat yung ano, or nagbabago-bago yung kuryente mga lods. Kasi nga itong dito ay connected dito sa ating mga driver dito at sa ating relay. Kaya ayun, magsha-shutdown talaga siya kasi nga wala namang, hindi na nagfa-function kasi nga gawa nga ng kinalawang. Ayan. Putol na ang kanyang paa. So at binasa pa ng oil yung ayan, kumikintab-kintab pa eh. So ayan. At adjust natin to voltage nito. So okay na yung 225 goods na yun kasi bago yung trimmer natin kailangan natin ibalik sa ano, adjust natin ulit. So ayan. Pati dito sisilipin din natin yan kasi may parts din mga dito. Ito yung nandito kasi yung timer or yung ating delay ano. So check natin baka makinalawang din yung resistor. So pause ko lang yung video natin at ito ibalik ko na kasi okay naman na. At ito naibalik na natin. Sana yung ano natin. Ito power natin. Ayun. Ilang volta. Quick start natin. Quick start. Ayun. So, meron tayong 219. So, gawin nating 225. Baba. Ayun, umiikot din yung ano natin. Voltage arm. So, 25. So, pag maganda yung ano, trimmer mga lods, dahan-dahan siyang umaakyat, ano. Sumobra. So, ayan. Ayan. Goods na yan. So, ito na. Condition na yung ulit yung ano. So, kayo naman mga lods, ano, kapag ka nagre-repair ka, nagpapa-repair kayo, tignan nyo, sabi nyo, pag lagyan ng oil, palitan na agad. Kasi mura lang naman to eh. So, ayan. Okay na. Okay na to. At hindi na natin to patatagalin pa. Ay, balik na natin. So, na makapag next tayo, may repair pa tayong ibang EBR. So, daming EBR dito sa area ko. Ewan ko yung iba, nagtatago. Lalo na siguro yung mga hindi nakakakilala pa sa akin mga lods, ano. So, ayun, kaya tambak yung mga EBR siguro hindi na nasira. So, yun, balik na natin. Continue na tayo din na testing natin ulit sa electric pan, ano, kung may pagbabago. So, ayan, ibalik na natin mga lods at ito, testing natin ulit. Ayun, gumagalaw yung voltage arm natin. So, testing natin sa high. Ayun. And then sa low. Ayan. Goods na yan. So, ito. Testing natin ulit sa electric pan. So, ayan, baka nagustuhan yung video natin mga lods, huwag kalimutang i-like. At, pakihit na notification bell kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, or kung nakasubscribe ka na, pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated, ano. So, ayan. Quick start natin. Ayun. So, pag on natin. So, kapag may load siya mga lods, tignan nyo. Testing natin. Lagyan natin ng voltmeter. Tignan natin kung babagsak ba or tataas yung voltahe, ano. Kung naka-solar tayo ngayon mga lods, ano. Naka-solar tayo ngayon. So, yan. Nagiging 220 ngayon mga lods, yung out natin. So, kaya mas mainam na, ano, taasan konti yung voltahe. Kasi pag may load na kasi, bumabagsak siya mga lods, ano. So, ayan si kulit, humarap sa electric pan. So, try natin lagay sa grid namin, so, or sa ating main grid.
or Dio. So ayan, main grid na tayo. Try natin, observe kung gagalaw ba yan. So hindi gumalaw mga lods. So ayan, meron tayong 230 output. So tignan natin kung ilang output ang ano natin dito main, para ma-adjust natin yan ulit. I-adjust natin kasi 230. Mataas siya mga lods, oh. So mas mainam pala pag mag-adjust tayo ay sa main ano, hindi sa solar. Kasi naka-solar tayo kanina. Kasi yung solar kasi fix na kasi siya sa ano, 220. Try natin tester yung main grid dito or main DU. So 236. So baba natin to sa 220 pala. So tanggalin muna natin ulit. Adjust tayo ulit. Ayan. Adjust tayo. Push ko muna, tanggalin ko lang tong front panel. So ayan, quick start natin, then adjust tayo ulit. Yung tester pan hindi ko pa nailagay. Quick start natin. So meron tayong 229 or 230 ano. Yun na. So adjust natin. Baba lang natin to. Counter. Yung paikot pa ganyan mga lods. Or kagaya sa ano no, sa orasan natin. Pag pababa, kapag pataas naman. So makikita naman yun naman yung mga lods, dapat gamit lang kayo ng digital tester. So lagay natin sa 225. Ayan. So yung pormahan ng ating trimmer ay ganyan. Nasa gitna, parang malapit sa gitna yung kanyang pointer. Kasi ito yung pointer niya mga lods. Ayan o. So kulang-kulang sa gitna no. So ito, balik natin. Okay na to. So at least may na-share akong idea sa inyo mga lods. So yan, ox na to. At testing natin ulit. Ibalik na natin. Ayun. Testing natin na may load kung magbabago. Kung magdadrop ba or hindi. Kasi pag nagdadrop yan mga lods, it means may problem pa yan. Or depende naman siguro. Kasi pag normal naman yung ating supply. So ayan, hindi gumalaw mga lods. May electric pa na tayo. Ayan, patayin natin ulit. On. Quick start. So hindi gumalaw yung ating voltage arm. So it means ay condition na yan. So magbabago lang yan kapag nagbabago yung input ng voltahe natin ano. I-adjust lang yan siya. Pag stable naman, kasi stable naman sa 230 yung kuryente dito, kaya hindi yan siya gagalaw. So ayan, mukhang dana tayo mga lods ano. So ayan, at thanks for watching siguro no. So ayan, yung magpapa-shoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video. So ayan, at eto, bye bye mga lods.